Another day, another tanong. Bakit may mga taong gagawin ng isang bagay kahit ikakapahiya ng pamilya o kapatid nila? Ganito kasi yon. Minsan kasi, kung ang kapamilya mo o kapatid mo ay sobrang pasaway, ikaw pa yung napagkakamalang mali. Kaya nagagawa ito ng isang tao sa kanyang pamilya because of the tough love justification. Kung minsan, yung mga miyembro ng pamilya natin na hindi nadadala sa personal na payo, sa usapan, sa private na usapan, minsan kinakailangan kang gumawa ng isang bagay na alam mong makakasakit sa kanila, pero in the long run, ito din ang magbe-benefit sa kanila. Painful, yes, pero mas mabuti na lang to kaysa tuluyan silang masira. Pangalawang dahilan, this is what we call the self-protection mechanism. Pag alam mo na ang iyong pamilya o kamag-anak, kapatid man yan, na may ginawang mali, inuunahan mo na kasi baka sabihin ng iba, kasabwat ka dun sa mga ginagawang pagkakamali. Ang logic po dito ay iligtas ang sarili na baka ikaw ay mapahamak pa at baka ikaw ay madamay pa. Alam nyo, ang utak ng tao ay kayang mag-handle ng dalawang magkasalungat na emosyon. Love and confrontation. Kapag nakita ng pamilya, yung reputation is at stake, yung safety and integrity, nakakagawa sila ng mga bagay na alam nilang masakit. Ate, mahal kita, but I have to do this. Wow! Now, let me share with you a word from the Bible. This is from Proverbs 27 verse 5 to 6. Ang sinasabi po ng Biblia, mas mabuti ang pagsaway ng hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi pinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan. Ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Isa lang pong ibig sabihin nito, real love hurts. At yan po ay pinakita ni Jesus Christ when He died on the cross. Diba? Sabi nga, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. And that's what truly love is. That's for another day, another word of God. God bless you all.